Kabanata 681. Sa gitna ng malalim na paghinga ni Benjamin sa kanyang pagtulog, unti-unting bumabaon kay Erisa ang antok. Before she knew it, nasa dreamland na rin siya. Nang magising siya kinabukasan at hindi nakita si Benjamin, bigla siyang natauhan. Kinuha niya ang alarm clock sa tabi niya at nakita niyang 9:00 na. Arg! Bulalas ni Erisa habang tumatalon sa kama. Nagmamadali siyang pumasok sa banyo bago lumabas sa isang kisap mata. Tumakbo siya pababa ng hagdan, katahimikan lang ang sinalubong niya. Ito ay tahimik, na may neri-isang kaluluwa sa paningin. Lola, mga syota, napunta na ba sila sa ospital? Nang marinig ang ingay sa labas, nagmamadaling lumabas ng kusina si Edwin. Nang makita niya si Erisa na lumilingon-lingon sa paligid, sinabihan niya ito kaagad, Miss York, dinala na ni Mr. Graham ang lahat sa ospital. Inis na inis si Erisa. Bakit hindi nila ako ginising? Bakit ako nakatulog ng sobra? Paanong wala akong narinig sa umaga? Buong gabi siyang nakatulog ng walang patid. Napangiti si Edwin. Sabi ni Mr. Graham, mahimbing ang tulog mo at sinabihan kaming huwag ka nang gisingin. Miss York, mananatili muna si Madam Mary sa ospital. Maghilamos ka na habang iniiinit ko ulit ang almusal mo. Nahiya naman si Erisa dahil sa masungit na tingin ni Edwin. Anong oras sila umalis? A little past 6. Maaga pa yan. Napaawang ang lobby ni Erisa bago bumalik sa itaas para mag-toothbrush. Pagkalipas ng 10 minuto, nagbihis siya at bumaba na dala ang kanyang bag. Miss Graham, halika na at mag-almusal. Dadalhin kita sa ospital pagkatapos nito. Nakangiting naghihintay si Edwin sa may hagdanan. Nakaramdam ng kaba si Erisa. Edwin, tinutukso mo na naman ako sa pagtawag mo sa akin bilang Mrs. Graham. Napangiti si Edwin. Sinabi sa akin ni William na nangako kang iparehistro ang iyong kasal kay Mr. Graham. Babalik ka ba sa sinabi mo? Bahagyang tumahimik si Erisa at mamulong, ginawa ko iyon para patahimikin si old Mr. Graham. Nanlaki ang mata ni Edwin. Sinabi niya sa seryosong tono, Miss Graham, malulungkot si old Mr. Graham kung magbago ang isip mo. Napaawang ang lobby ni Erisa. Pumunta siya sa dining room para kumuha ng makakain sa daan. Miss Graham, dapat dito na kayo kumain sa bahay. Inutusan ako ni Mr. Graham na pakuluan ka ng sopas na panggamot. Nakahanda na, maaari mo itong kainin kapag natapos mo na ang iyong almusal. Natigilan si Erisa. Anong gamot yan? Sagot ni Edwin, yung kinukuha mo bago ito. Ito ay mabuti para sa pagsasaayos ng iyong kalusugan. Okay, umayos na si Erisa para mag-almusal. Nalalasahan na niya ang pait sa kanyang dila. Naaliw si Edwin nang makita kung paano napangiwi si Erisa sa takot sa gamot. Mrs. Graham, nakuha na ni Mr. Graham si Mr. Bailey para ayusin ang komposisyon ng gamot. Hindi ito magiging bitter. Na-touch sa gesture, napatingin si Erisa kay Edwin. Hindi naman. Tumango si Edwin. Tama na, hindi naman. Tiniyak sa amin ni Mr. Bailey. Kung nararamdaman mo pa rin iyon, kukunin namin siya upang masayusin ang formula. Napabuntong hininga si Erisa sa kanyang puso habang binitiwan ang sarili sa pag-inom ng gamot. Habang kumakain sila ay tumunog ang phone ni Edwin. Si Benjamin ang nasa linya. Ginoong Graham. Tumangala si Erisa. Okay, kakagising lang ni Mrs. Graham at nag-aalmusal. Sige, matapos makipagpalitan ng ilang salita kay Benjamin, iniabot ni Edwin ang telepono kay Erisa. Miss Graham, gusto kang makausap ni Mr. Graham. Pasimpleng napahiya si Erisa. Hello, sagot niya. Nag-breakfast ka na ba? Ang malalim na boses ni Benjamin ay umalangaw-ngaw at naglakbay sa kanyang mga tainga. Oo, tandaan mong inumin ang iyong gamot kapag natapos mo na ang iyong almusal, paalala ni Benjamin sa tono na walang puwang para sa hindi pagsang-ayon. Okay, naglabas siya ng pabiglang pagkilala. Erisa, uminom ka ng gamot mo. Mas malalim ng ilang oktabo ang boses ni Benjamin. Alam ko, sagot niya bilang pagbibitiw. Natapos na ni Lolo ang kanyang check-up at nilagyan ng drip. Hindi mo kailangang magmadali. Nandito din ang mga bata. Maaari kang dumaan mamaya o kahit sa hapon, sabi ni Benjamin. Nakikinig si Erisa habang kumakain. Nag-stabilize na ba ang kalagayan ni Lola? Kabanata 682. Well, ayon sa mga resulta ng pagsusuri, ito ay katulad ng dati at hindi lumala. Napangiti si Erisa. Nakahinga siya ng maluwag sa balita. Bakit hindi mo ako ginising sa umaga? Nakatulog ako ng sobra dahil sayo. Ngumuso si Benjamin.
Paano ko kasalanan? Wala akong ginawa. Nag-init ang tenga ni Erisa. Mabilis niyang sinulyapan ang direksyon ni Edwin at nakita niyang nag-aayos ng kusina ang huli. Gosh, napaka-suggest ng mga salita niya. Sige, gusto kong ituloy ang almusal ko. Okay, yungol ni Benjamin ngunit hindi niya pinatay ang tawag. Nagtaas ng kilay si Erisa. Nag-almusal na ba kayo ng mga bata? Nakikipag-usap sila kay Lola ngayon, casual na sagot ni Benjamin. Wala ka bang kahit ano? Naramdaman ni Erisa na may mali. Oo, sabi ni Benjamin. Papunta na ako sa trabaho. Nagsalubong ang kilay ni Erisa. Ang trabaho ay mahalaga, ngunit ang iyong kalusugan ay higit pa. Mas mabuting kunin mo, makakain bago magsimula sa trabaho, o maaari kang magkaroon ng gastric. Natuwa si Benjamin sa pag-aalalang ipinakita nito sa kanya. Okay, alam ni Ethan ang magandang kalooban ni Benjamin, tumingin sa rearview mirror. Mag-aalmusal ako kung dadalhin mo ito, pakiusap ni Benjamin sa malumanay na tono, dahilan para uminit ang pisngi ni Erisa. Ay nako, kailangan ko pang pumunta sa ospital. Maaari kang pumunta doon pagkatapos na dalhin ako ng almusal, iginiit ni Benjamin sa isang malalim at nangingibabaw na boses. Habang nag-iisip si Erisa sa rutang tatahakin sa pagitan ng ospital at opisina ni Benjamin, in-end niya ang tawag bago siya nakasagot. Edwin, pwede mong ibalik ang phone mo. Lumapit si Edwin at kinuha ang phone niya. Miss Graham, ano ang sinabi sa iyo ni Mr. Graham? Nakaharap sa kumikinang na mga mata ni Edwin, kumunat ang noo ni Erisa. Sinabi niya sa akin na padalhan siya ng almusal. Napabuntong hininga si Edwin at tuwang-tuwang sinabi, siguro nami-miss ka na ni Mr. Graham. Kung ganoon, dalhan mo siya ng almusal para pasiglahin siya. Namula si Erisa, Edwin, bakit hindi mo ipadala sa kanya? Pagtanggi ni Edwin, hindi pwede. Kung gagawin ko ito, tiyak na i-deduct ni Mr. Graham ang aking sweldo. Dahil partikular niyang hiniling sa iyo na gawin ito, dapat kang pumunta dahil hindi ito magtatagal. Maaari kang magtungo sa ospital upang bisitahin si Madam Mary kapag tapos ka na. Nahiya si Erisa kung makikita siya ng kanyang mga kasamahan. Kung tutusin, ilang araw na siyang hindi nagtatrabaho. Paano ko ipapaliwanag ang sarili ko kung bigla akong dumating sa almusal para kay Benjamin? Walang nakakaalam sa relasyon namin. Nadismaya si Erisa sa isyo. Gayunpaman, hindi pinansin ni Edwin ang kanyang mga alalahanin dahil may tiwala siya sa kanya. Umalis siya upang maghanda at mag-impake ng almusal ni Benjamin, na binubuo ng isang bangkos ng mga pastry na masarap sa tiyan. Pagkatapos niyang kumain, ininom ni Erisa ang medicinal soup sa ilalim ng pagbabantay ni Edwin. Hindi man ito kasing pait tulad ng dati, imposibleng masarap ang lasa ng isang bagay na pinakuluan mula sa kombinasyon ng 10-10 halamang gamot. Tanging amoy lang ay sapat na para maduduwal siya. Miss Graham, dahan-dahan. Kumunat ang noo ni Edwin, nag-aalalang masusuka siya. Na may mapait na ekspresyon sa mukha, pinisil ni Erisa ang ilong at sabay subo. Inabutan siya ni Edwin ng isang tasa ng tubig at isang matamis na panlinis sa kanyang bibig. Miss Graham, narito ang isang matamis. Walang pag-aalinlangan itong ibinato ni Erisa sa kanyang bibig. Sa susunod na sandali, isang matamis na sensasyon ang sumambulat sa kanyang bibig at inalis ang mapait na lasa. Edwin, nakakakilabot ang lasa ng gamot. Hindi na mapait, pero mas lumala ang lasa. Bitter pa rin ba? Napatingin si Edwin sa kanya. Umiling si Erisa. Hindi, ngunit ito ay mas kakilakilabot kaysa dati. Ha! Nagulat si Edwin. Napabuntong hininga si Erisa at tumalikod at lumabas ng dining room. Edwin, aalis na tayo kapag nagbago na ako. Pagkatapos ay tumakbo siya sa itaas. Iniangat ni Edwin ang ulo para tingnan. Gumagawa ba siya ng dahilan para isuka ang gamot? Dahil sa pag-aalala, sinundan siya ni Edwin. Gayunpaman, huminto siya sa labas ng pinto ng kwarto at nakinig sa anumang galaw. Kabanata 683. Nang makitang tila pumasok si Erisa sa banyo, idinikit ni Edwin ang kanyang tenga sa dingding ngunit wala siyang narinig. Ang tanging conclusion na nakuha niya ay ang bahay ay may natitirang soundproofing. Dahil wala siyang narinig, bumalik siya sa ibaba. Walang kamalay-malay si Erisa na si Edwin ay lihim na nagmamasid kung naisuka niya ang kanyang gamot dahil abala siya sa pagpapalit ng isang set ng damit na kakaiba sa kanyang nakasanayang estilo. Pagkatapos, kumuha siya ng straw hat at isang pares ng salaming pang-araw bago bumaba. Miss Graham, handa na ang sasakyan. Todong ngiti si Edwin habang hinihintay siyang bumaba. Nasa kamay niya ang lalagyan ng pagkain.
Sinulyapan siya ni Erisa at pakiramdam niya ay mas palakaibigan siya kumpara noon. Reciprocating the smile, she replied, Edwin, ready na rin ako. Tara na, sige. Sumunod naman sa kanya si Edwin at sinara ang pinto ng kotse niya pagkasakay niya sa kotse. Umupo siya sa front passenger seat at hiniling sa driver na ihatid sila sa kumpanya. Nakatingin kay Edwin, tinanong ni Erisa, Edwin, gusto mo bang ihatid ang lalagyan ng pagkain kay Mr. Graham? Lumingon siya at nakangiting sumagot, Mrs. Graham, mas sincere kung ihahatid mo sa kanya ang almusal. Kung maganda ang mood ni Mr. Graham, lahat ay mapag-usapan. Tinaas niya ang kanyang kilay at sinabing, wala akong makausap sa kanya. May malawak na ngiti sa kanyang mukha, sinimulan niyang pag-aralan ang sitwasyon. Well, there must be a time na may gusto kang i-request, diba? Halimbawa, hindi ka ba nagpaplanong magbakasyon para makasama ang iyong lola? Ang iyong kahilingan ay malamang na mapagbigyan kung si Mr. Graham ay nasa mabuting kalagayan. At saka, magpapasalamat sa iyo ang staff ng aming kumpanya. Napaawang ang sulok ng lobby ni Erisa nang marinig iyon. Ganoon ba ako kalakas? Ibig sabihin, si Benjamin pa rin ang pumuputok sa kanyang tuktok sa tuwing siya ay nagagalit. Nang huminto ang sasakyan sa pasukan ng Graham Group, nakatitig siya sa pinto, nakaramdam ng pag-aalinlangan. Miss Graham, nakarating na kami, sabi ni Edwin. Ang sinadyang paalala niya ay naging dahilan para ngumiti si Erisa sa kanya ng alanganin. Nang walang pagpipilian, sinuot niya ang kanyang sombrero at salaming pang-araw bago bumaba ng sasakyan. Humalaklak si Edwin habang sinusuot ang kanyang kasuotan. Ang kurbadang si Erisa ay naging sentro ng atensyon sa sandaling lumitaw siya sa linya ng paningin ng lahat. Sa oras na iyon, kahit ang mga security guard sa pasukan ay nabigong makilala siya. Nagulat ang lahat nang makita ni Edwin na magalang na iniabot ni Edwin ang lunchbox kay Erisa. Sino itong magandang babae? Bukod dito, ang mayordomo ng tirahan ng Graham ang nagdala sa kanya dito. Nakilala lang nila siya pagkatapos niyang marinig na tinawag siya ni Edwin bilang, Mr. Graham. Hindi ba siya ang ina ng mga anak ni Mr. Graham, ang magiging amo nating babae? Samantala, kinuha ni Erisa ang lalagyan ng pagkain at sinabing, Edwin, hintayin mo ako rito. Malapit na akong bumaba. Oo naman, Mrs. Graham. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Edwin, dahil wala naman siyang balak na sundan siya sa opisina ni Benjamin. Hindi pinansin ni Erisa ang matingkad ng ngiti sa kanyang mukha at tumalikod upang tumungo sa gusali. Magandang umaga, Mrs. Graham. Nang salubungin siya ng mga bodyguard sa entrance ng nakangiti, magalang na sumunod ang mga security guard. Bahagyang natigilan si Erisa sa narinig. Sa isang iglap, lumingon siya at sinabing, tawagin mo lang akong Miss York. Sinaman siya ng tingin ng mga bodyguard. Kaya, hindi niya pinansin ang mga ito at binilisan niya ang kanyang lakad. Nang makita si Erisa, nagulat ang receptionist at hindi makaiwas ng tingin. Sino itong magandang babae? She's so pretty na. Kahit si Miss Adams ay walang kapares sa kanya. Bukod sa kanyang kagandahan, mayroon din siyang regal bearing. With a quirk of her red lips, tumungo si Erisa sa receptionist bilang pagbati bago tumuloy patungo sa elevator. Sa oras na natauhan ang huli at gusto siyang pigilan, pumasok na si Erisa sa elevator. Hoy, Miss! Lumapit si Edwin sa receptionist at mahigpit na itinuro, huwag mo siyang pigilan kapag nakita mo siyang pumunta rito sa hinaharap. Nakilala siya ng receptionist bilang mayordomo ni Benjamin, kaya tinanong nila, sino siya? Imposible para sa kanila na pigilan ang kanilang pagkamausisa. Huwag mong ipasok ang iyong ilong sa negosyo ng ibang tao. Ang isang anunsyo ay gagawin kapag ang oras ay hinog na. Bago mangyari yon, bawal kang magsabi sa iba, babala ni Edwin. Kung tutusin, alam niyang ayaw ni Erisa na malaman ng mga empleyado sa kumpanya ang kanyang pagkakakilanlan, kaya naglabas siya ng babala bilang kapalit nito. Naiintindihan. Gumawa ng mental note ang receptionist. With that, tumalikod si Edwin at bumalik sa sasakyan para hintayin si Erisa. Patay na tahimik ang itaas na palapag nang dumating si Erisa. Matapos ayusin ang kanyang damit, palihim siyang naglakad patungo sa opisina ng CEO. Pagkatapos, iniangat niya ang kanyang leeg upang sumilip sa paligid ng opisina at tiningnan pa ang mga sulok, ngunit wala si Benjamin. Nasa kalagitnaan ba siya ng meeting? Hindi niya alam na may nagmamasid sa bawat kilos niya. Kabanata 684. Nang mapansin ni Benjamin ang pagsilip niya sa paligid, lumapit siya at tumayo sa likuran niya. Anong hinahanap mo? Tanong niya, nakasandal.
Si Erisa ay tutok na tutok sa pag-iisip kung ano ang nangyayari sa loob ng silid, kaya naman nagulat siya sa biglaang boses kaya nalaglag niya ang lalagyan ng pagkain sa kanyang kamay. Mabilis na nasalo ni Benjamin ang nahulog na gamit. Nang mapansin niyang siya iyon, napahawak siya sa kanyang dibdib. Bakit ka nandito? Binigyan mo ako ng matinding takot. Namumula ang mukha niya sa kahihiyan ng mapagtontong niya na nakita niya siguro itong palusot kanina. Ito ang kumpanya ko. Hindi ba normal na nandito ako? Inayos ni Benjamin ang kanyang likod at bumaba ang tingin sa babae na may mapanuksong tingin sa kanyang mga mata. Natigilan si Erisa sa mga salita. Dalhan kita ng breakfast. Bilasan mo, kainin mo. Pupunta ako sa ospital ngayon. Nagmamadaling sabi niya at tumalikod na para umalis. Hinawakan ni Benjamin ang kamay niya at kinaladkad papasok sa opisina. Isinarapan niya ang pinto sa likuran nila. Dahil doon ay nanlaki ang mata ni Erisa. Bakit mo isinara ang pinto? Isang pilyong tingin ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa isang nagpapahiwatig na tono, sinabi niya, kaya kong gawin ang anumang nais mong gawin. Ang iyong hiling ay aking utos. Namumula ang mukha niya bilang tugon, na bumubuo ng nakakaakit na tanawin. Nagdilim ang mga mata ni Benjamin habang nakatitig sa kanya. Doon niya napansin na iba ang suot nito noong araw na iyon. Noong wala siya sa kanyang karaniwang mukhang propesyonal na kasuotan sa opisina, siya ay nagmukhang extra bubbly at sweet na para bang malapit na siyang magbakasyon. Ang katanji tanging munting mukha nito ang nagpahirap sa kanya na iiwas ang tingin nito. Mukhang maganda ka ngayon. Tuwang-tuwa si Benjamin habang inaakala niyang nagdali ito para padalhan siya ng almusal. Ang lalaki ay tahimik na nagpapasaya sa katotohanan na siya ay nagsusumikap na magmukhang maganda sa kanya. Mas lalong namula ang mukha ni Erisa nang mapansin niya ang matamis ng ngiti sa mukha nito. Na-misunderstood ba niya ang intensyon ko? Nagsuot lang ako ng ibang estilo dahil nag-aalala akong baka makilala ako ng mga tao. Ibinato ko lang sila. Nagmamadali niyang paliwanag. Maaari kang magbihis ng ganito araw-araw mula ngayon. Kinaladkad siya ni Benjamin sa gilid ng office desk niya at inilapag ang lalagyan ng pagkain sa kamay niya. Pagkatapos, inabot niya ang kanyang salaming pang-araw at inilagay sa kanyang straw hat. Ang pahiwatig ng pagmamahal sa loob ng kanyang mga kilos ay naging sanhi ng pagtibok ng puso ni Erisa. Pinandilatan niya ito nang may nagbabagang tingin sa mga mata. Nag-iwas ng tingin si Erisa dahil masyadong matindi ang titig nito. Sumili ang maliit na ngiti sa lobby ni Benjamin nang mapansin ang pulang-pula nitong mukha. Pagkaraan ng isang segundo, kinaladkad siya nito sa kanyang upuan, pinaupo ito, at pinaupo sa kanyang kandanggan. Ang kanilang poster ay matalik na lampas sa mga salita. Tumibok ang puso ni Erisa. Maging ang kanyang leeg ay naging pula. Mabilis niyang sinulyapan si Benjamin at sinalubong siya ng maalab nitong tingin. Si Erisa ay likas na gustong tumakas. Naramdaman ang kanyang intensyon, hinawakan ni Benjamin ang kanyang baywang gamit ang isang kamay at ang likod ng kanyang ulo gamit ang isa pa. Hinayla siya ng lalaki palapit at tinataka ng malalambot nitong lobby gamit ang manipis niyang lobby. Para siyang nakakita ng isang oasis sa isang disyerto, hindi niya napigilan ang sarap sa kanya. Sa pangangibabaw na paraan, nalasahan niya ang init sa loob ng bibig nito. Hindi siya nagawang pigilan ni Erisa. Hindi nagtagal, lumuhad siya sa yakap nito at hinayaan itong gawin ang gusto nito sa kanya. Si Benjamin ay hindi, masyadong nasiyahan sa dayami na sombrero na humahadlang sa kanya. Kaya naman, inalis niya iyon sa ulo niya at inihagis sa mesa niya sabay palalim ng halik. Mga umuusok na tunog na magpapablush sa isang tahimik na opisina. Pulang-pula ang mukha ni Erisa, habol-habol ang hininga dahil sa matinding halik nito. Nakakalasing sa kanya ang mapang-akit nitong mga mata. Hindi naiwasang malunod si Benjamin sa mga ito habang pinaulanan siya ng isa pang mapusok na halik. Hanggang sa halos malagutan na ng hininga si Erisa ay nag-aatubili siyang bitawan siya. Baka sa kanyang mga mata ang namamagang mapupulang lobby nito habang nakatutok sa gilid ng lobby nito kung saan siya nasugatan noong nakaraang araw. Muling bamuka ang sugat at tumulo ang dugo dito. Ito ay isang mapang-akit na tagpo kung saan naramdaman ni Benjamin ang mainit na dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat na kumukuha sa isang lugar sa kaloob-looban niya. Nagdilim ang kanyang mga mata habang bumibigat ang kanyang paghinga. Kung hindi dahil sa nalalapit na international conference call. Sa isiping iyon, napakunot ang noo ni Benjamin at sinubukang pigilan ang nag-aapoy na udyok sa kanyang katawan. Biglang naiwan si Erisa sa upuan habang bumangon siya at humakbang patungo sa lounge. Naguguluhan sa ginawa nito, nalilitong tumingin siya sa lalaking pumasok sa kabilang kwarto.
It took her some time para mabawi ang kanyang composure at steady her breathing. Hinawakan ni Erisa ang kanyang pisngi at naramdaman ang pag-aapoy sa kanyang mga palad. Aking kabutihan, iyon ay masyadong ligaw, ay hindi ito. Hindi ko ine-expect na mawawala ang sarili ko sa halik. Sa sandaling iyon, naririnig ang tunog ng mga yabag sa pintuan. Napakunot-noo siya at nagmamadaling inayos ang poster niya sa upuan. Kabanata 685. Inayos ni Erisa ang kanyang damit at tiningnan kung gusot ang kanyang damit sa anumang paraan. Sa oras na itinaas niya muli ang kanyang ulo, si Ethan ay nagdala ng ilang mga dokumento sa opisina. Natigilan ang katulong nang makitang nakaupo si Erisa sa upuan ng kanyang superior. Hindi pinapansin ang awkward na sa hangin, sinubukan niyang kumilos ng normal at binati siya, Mr. Frank. Nakakahiya naman. Para akong nahuli sa paggawa ng mali. Bumalik sa katinoan si Ethan at tumango bilang tugon. Miss York, nandito ka na. Oo, nandito ako para maghatid ng almusal ni Benjamin. Iminuwestro niya ang lalagyan ng pagkain sa mesa at tumayo para buksan iyon. Nagdala ako ng maraming pagkain. Gusto mo bang magkaroon? Nang mapansin na hindi pa ito kinakagat ni Benjamin, ngumiti si Ethan at sinabing, Miss York, nakapag-almusal na ako. Wala ba si Mr. Graham? Hindi ba ngayon lang siya pumasok sa opisina? Oh, nandoon siya. Tinuro ni Erisa ang lounge. Palihim na sinulyapan siya ni Ethan, palihim siyang pinagmamasdan. Matingkad na pula ang mukha niya. May nagawa kaya silang kalokohan dito. Sa isiping iyon, hindi na siya nang ahas na manatili pa. Pagkatapos ilagay ang mga dokumento sa mesa, sinabi niya kay Erisa, Miss York, pwede mo bang sabihin kay Mr. Graham na pirmahan ito paglabas niya mamaya? Babalik ako sa ilang sandali para kunin sila. Pagkatapos, nagmamadali siyang lumabas ng opisina. Alam niyang mabibilang ang kanyang mga araw kung sinira niya ito para kay Benjamin. Natarante si Erisa nang mapansin niya kung gaano kabilis lumabas ng opisina si Ethan. Bakit siya naubusan? Natatakot ba siyang lumunin siya ng tigre? Lumingon siya para tingnan ang lounge. Well, si Mr. Graham ay malapit lang. Nang maalala kung paano siya halos kunin ng lalaki noon at doon, kinuha ni Erisa ang kanyang straw hat at nagmamadaling tinungo ang pinto. Minabuti kong sumigaw bago siya lumabas. Nang siya ay lalabas na ng pinto, isang babala na binigkas ng isang malalim na boses ang tumunog mula sa likod niya. Subukan mo lang at lumabas ng pinto. Huminto si Erisa sa kanyang paglalakad, nakaramdam ng pagkahilo. May agila ba siya o ano? Pagkatapos, lumingon siya at tumingin sa lalaking nakatayo sa may pintuan ng lounge. Itinuro ni Erisa ang bintana at sinabi, kailangan kong pumunta sa ospital ngayon. Halika dito. Malalim na nagsalubong ang mga kilay ni Benjamin habang naglalakad patungo sa kanyang mesa. Pagkaupo niya ay ibinaling niya ang tingin sa kanya. Napakalaki ng presensya niya kaya wala siyang choice kundi sumunod. Sa huli, lumunok si Erisa at pumunta sa gilid niya. May kailangan ka pa ba sa akin? Iminuwestro ni Benjamin na lumapit siya sa kanya, ngunit hindi niya ginawa ang itinuro. Sa halip, umupo siya sa tapat niya. Ano ito? Tanong niya habang palihim na sumulyap sa kanya, habang umiiwas sa mga mata nito. Hintayin mo akong matapos ang almusal ko. Biglang kinuha ni Benjamin ang lalagyan ng pagkain at nagsimulang kumain. Hindi siya umimik habang masarap kumain ng almusal. Hindi napigilan ni Erisa ang paghanga sa kanyang perpektong katangian. Napakagandang pagmasdan ang lalaking nauna sa kanya, lalo na ang makapal at mahahabang pilikmata. Ang mga ito ay perpektong kulot na nakaramdam siya ng hindi maiiwasang selos. Nang maramdaman ang kanyang titig sa kanya, inangat ni Benjamin ang kanyang ulo at sinalubong ang kanyang mataimtim na titig. Mababaliw na sana siya kung may ibang babaeng nakatitig sa kanya ng ganoon. Gayunpaman, ang tao ay si Erisa, kaya natuwa siya. Hindi kumibo si Benjamin at hinayaan siyang magpatuloy sa pagtitig sa kanya. Ang kanyang masayang kalooban ay nagdulot ng matinding gana. Hanggang sa matapos na niya ang pagkain niya at naglakad papalapit sa kanya ay bigla siyang nataranta. Tinaas niya ang baba niya at bumaba ang tingin sa kanya. Ang kanyang maharlikang tindig ay nagpabilis ng kanyang puso. Muli, namula siya. Ethan, pasiga na sabi ni Benjamin. Nagmamadaling inalis ni Erisa ang baba sa pagkakahawak nito at umiwas sa mga mata nito. Ramdam na ramdam niya ang mga paro-paro sa kanyang tiyan at ang pagkirot sa kanyang puso. Hindi nagtagal ay pumasok si Ethan sa opisina. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na tumingin sa paligid ng walang ingat. Ginoong Graham, pumunta ka at kumuha ng pamahid.
Sure, sagot ni Ethan bago tumakbo ulit. Nagulat si Erisa, bakit ka humingi ng ointment? Ang tanging natanggap niyang tugon ay ang titig ni Benjamin sa gilid ng kanyang lobby. Saka napagtanto ni Erisa na may sakit pa rin siya. Tuluyan na itong nawala sa isip niya kanina. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay para hawakan ang kanyang sugat, ngunit pinigilan siya ni Benjamin at pinagalitan, huwag mong hawakan. Marami kang mikrobyo sa kamay mo. Sinaman siya ng tingin ni Erisa. Huwag mong hawakan kung gusto mong gumaling. Babala niya. Isang tawa ang pinakawalan ng babae sa sobrang galit. Hindi ako masasaktan kung hindi mo ako kinagat. Napangiti ang manipis na labi ni Benjamin nang mapansin ang galit sa mga mata nito. Hindi ko napigilan. Masyadong nakakaakit ang mga labi mo. Pulang-pula ang mukha ni Erisa. Kabanata 686. Nang pumasok si Ethan at marinig ang mga salitang iyon, hindi siya sigurado kung aalis ba siya o mananatili. Anong sikreto ang ngayon ko lang narinig? Papatayin ba ako ni Mr. Graham dahil narinig ko ito? Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Benjamin, at tinapunan niya ito ng isang gilid mata. Ibigay mo sa akin ang gamot. Malamig niyang utos. Oo, mabilis na lumapit sa kanya si Ethan at natakot na nagsalita, "Here you go, Mr. Graham." Kinuha ni Benjamin ang mga gamit sa kanya. Lumabas ka. Oo, mabilis na lumabas si Ethan doon. Habang naglalakad siya palabas ay sinulyapan niya si Erisa mula sa gilid ng kanyang mga mata at nakita niya ang namamaga nitong lobby. Namuho ang pananabik sa kanyang puso. So ang sugat kay Miss York ay dahil talaga sa kagat ni Mr. Graham. Nakakaloka. Samantala, hindi alam ni Erisa kung magpapasalamat ba ito kay Benjamin nang makita nitong balak nitong ipahid sa kanya ang ointment sa sugat nito. Kung tutuusin, siya naman ang may gawa nito. Kumuha si Benjamin ng cotton swab at isinawsaw ito sa loob ng bote ng antiseptic solution bago itinaas ang baba. Huwag kang gagalaw. Sinulyapan siya ni Erisa at hinayaan siyang bihisan ang kanyang sugat. Nang madikit ang antiseptic sa kanyang sugat, hindi niya napigil ang huminga ng malalim dahil medyo masakit ito. Namilog ang mga mata ni Benjamin bilang tugon. Tiisin mo, hinigpitan niya ang hawak sa baba niya para hindi ito makagalaw. Medyo tumagal ang sakit kaya namula ang mukha niya. Nang makita niya ang reaksyon nito, kumikinang ang mga mata nito sa saya. Magiging maayos din pagkatapos nito. Ang kanyang sinabi ay nagpagalit sa kanya. Bumabuti na ito, ngunit kailangan mo lang itong kagatin muli. Humalaklak si Benjamin at pinayapa siya sa malumanay na boses. Mag-iingat ako sa susunod. Nakaramdam ng hiya si Erisa nang magtama ang mga mata nito, na lumukat sa tuwa. Baliw ka, bulong niya. Nang makatanggap ng babalang tingin mula sa kanya, itinikom niya ang kanyang mga labi. Nagpatuloy si Benjamin sa paglalagay ng ointment sa kanyang sugat. Tapos na lahat, announce niya makalipas ang ilang segundo. Tumagilid ang ulo ni Erisa at tumayo. Aalis na ako. That time around, wala siyang sinabi. Sa halip, kinuha niya ang kanyang straw hat at isinuot sa kanya. Pagkatapos noon, isinuot niya ang kanyang salaming pang-araw para sa kanya at hinayla pababa ang kanyang sombrero. Hindi mo kailangang magpalusot kapag pumunta ka para makita ako, sabi niya. With her sunglasses on, Erisa glared at him and retorted, well, it doesn't matter to you, di ba? Kapag nakita ako ng iba dito, siguradong makikurious sila. Binibigyan kita ng isa pang araw ng pahinga, deklara ni Benjamin, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa habang inaayos siya ng may masamang tingin. Sa pagkakataong iyon ay kumaibat ang sulok ng bibig ni Erisa. Isang araw, kukunin ko yan. Ako na ang mag-aayos para kay Lola sa ospital ngayon, at ang mga bata ay pupunta sa paaralan bukas. Sa pag-iisip na iyon, humarap siya sa kanya at sinabing, kailangan ba nating harapin ang pagpapatala ni Tim sa hapon? Hindi na kailangan yan. Papasukan mo na lang siya sa school bukas ng umaga. Sagot ni Benjamin. Aasikasuhin na sana niya si Ethan sa hapon. Tumango si Erisa. Bye. With that, umalis siya nang hindi lumilingon. Nanatili ang titig ni Benjamin sa kanya hanggang sa mawala siya sa kanyang paningin. Saka lamang siya bumalik sa kanyang upuan at nagpatuloy sa paggawa. Sumakay si Erisa sa kanyang pribadong elevator, kaya hindi niya kailangang mag-alala na may makita siyang pababa. Gayunpaman, nakasalubong niya ang ilan sa kanyang mga kasamahan mula sa kanyang departamento nang makalabas siya ng elevator. Nagkataon namang papasok sila mula sa labas. Medyo na guilty siya pero inakala niyang walang makakakilala sa kanya na nakasombrero, kaya kumpiyansa siyang lumabas. Sa sandaling iyon, naisip ng isa sa mga kasamahan na siya ay pamilyar.
Baka si Miss York yun. Paano kaya iyon? Nakalip si Miss York, no? Hindi ba natin malalaman kung bumalik siya? Tsaka babatiin niya tayo. Well, ang kanyang hitsura ay maihahambing sa Miss Yorks, kahit na iniisip ko kung ano ang ginagawa niya dito. Habang nagkukwentuhan, naglakad sila papunta sa elevator. Narinig ni Erisa ang mga bahagi ng kanilang pag-uusap at masama ang pakiramdam. Kahit na hindi ako magtatrabaho ngayon, gagawin ko. Siguradong babalik at magtrabaho ng husto sa kanila bukas. Pagkalabas ng gusali, nakita siya ng bodyguard at pinagbuksan siya ng pinto ng kotse. Ilang empleyadong dumaraan, hindi maiwasang mapasulyap sa kanya ng ilang beses. Celebrity ba siya? Nandito ba siya para makita si Mr. Graham? Ginagamit pa niya ang sasakyan ni Mr. Graham. Parang may nangyayari sa pagitan nila Kumaibat ang gilid ng bibig ni Erisa, at hindi man lang siya naglakas loob na tanggalin ang kanyang sunglass matapos maisara ang pinto ng sasakyan. May nangyayari, sige, may 6 akong anak sa kanya. Miss Graham, bakit namamaga ang lobby mo? Biglang tanong ni Edwin. Ang boses niya ang nagpabalik sa kanya, at binigyan niya siya ng isang nakakatakot na ngiti. Siguro ngayon lang ako kumagat sa kanila. Sobrang namamaga ba sila? Kabanata 687. Oo, I think they're inflamed. Pagdating namin sa ospital mamaya, dapat ay ipatingin namin ito kay Mr. Bailey. Hayaan mo siyang gamutin. Mukhang nag-aalala si Edwin. Noong nasa itaas ako ngayon, pinahiran na ako ni Benjamin ng gamot. Maliit na sugat lang. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Paninigurado ni Erisa. Nagningning ang mga mata niya. Miss Graham, sinamahan mo ba si Mr. Graham na mag-almusal bago ka bumaba? Saglit doon, natigilan si Erisa sa tanong niya. Iyon ay dahil hindi siya nagpapansinan kanina. Kumakain na si Benjamin ng almusal noon, kaya dapat ay tinapos na niya ito. Oo, sagot niya. Ramdam ang kanyang pagkabalisa, hindi idiniin ni Edwin ang bagay na iyon. Gayunpaman, natuwa siya. Hiniling ni Mr. Graham kay Mrs. Graham na padalhan siya ng pagkain. Parang mas gumanda ang relasyon nila. Dahil sa tanong ni Edwin ay nahiya si Erisa na tanggalin ang kanyang salaming pang-araw at iyon na lamang ang ginawa nang makarating sila sa ospital. Naiwan din niya ang kanyang straw hat sa kotse. Maghintay, Mrs. Graham. Naunang bumaba ng sasakyan si Edwin at tinulungan siyang buksan ang pinto. Sa pagkakataong iyon, may hawak siya sa kanyang mga kamay. Hindi ito napansin ni Erisa bago iyon, kaya tinanong niya, Edwin, ano ang dala mo? Oh, ito ang sopas na ginawa ni Mr. Graham para kay Madam Mary. Dapat niyang inumin ito bago siya kumain. Paliwanag niya, na-touch naman si Erisa. Napaisip si Benjamin, di ba? Hayaan mong dalhin ko ito sa itaas para sa iyo. Ayos lang yan. Kaya ko naman. Umiwas si Edwin at sumama sa kanya papasok ng gusali. Edwin, alam mo ba kung saang palapag tinutuluyan ni Lolo? Noon lang siya nagulat na nakalimutan niyang tanungin si Benjamin tungkol dito nang makita niya ito sa opisina. Ako naman. Kanina pa ako ipinaalam ni Mr. Graham. Ihahatid na kita dyan. Nakangiting sagot ni Edwin. Nang makapasok na silang dalawa sa elevator, pinindot niya ang button para sa tamang floor. Pagdating sa ward, nakita nila ang 6 na bata na nakaupo sa labas at tinuturuan si Tim kung paano gumamit ng telepono. Nagtiptoed si Erisa papunta sa mga bata. Bago pa niya matakot ang mga ito, inangat ni Zachary ang kanyang ulo at nakita siya. Mommy, tuwang-tuwa ang bata nang makita siya. Nagtaas din ang ulo sina Gavin, Oliver, Jasper, Tim, at Jesse. Nagningning ang mga mata nila nang makita siya, at sila'y natuwa. Mommy, Mommy, Miss York, Mommy, Mommy, tuwang-tuwa, niyakap ni Erisa ang 6. Namiss niyo ba ako? Sabay-sabay na tumango ang 6 na bata, bawat isa ay may matingkad ng ngiti sa kanilang mga mukha. Maging si Tim ay lumukat ang kanyang mga mata. Sa isang ngiti, namiss ko rin kayo. Tumabi si Erisa at hinalikan sila. Bakit hindi mo ako ginaisang sa umaga? Mommy, gusto ka naming hayaang matulog. Sagot ni Gavin. Sinabi sa amin ni Daddy na huwag kang istorbohin, kaya sinundan namin siya at dinala namin si Lola. Oo, gusto ka naming matulog. Tumango si Zachary bilang pagsang-ayon. Napangiti si Erisa. Kumusta ang lagay ng Lola? Inayos ni Oliver ang kanyang salamin at sinabing, Mommy, tulog si Lola, kaya lumabas kami para maglaro. Ang kanyang ina ay inihilig ang kanyang ulo bilang pagkilala. Bumalik ang mga resulta ng pagsusulit ng lolo na may mga karaniwang pagbabasa ngayong umaga. Mommy.
Huwag kang mag-alala, sambit ni Jasper. Ang mga mata ni Tim ay kumikinang nang sumigaw siya, Miss York, huwag kang mag-alala. Mukhang energetic ngayon si Lola. Tumango si Jessie. Ang gana sa pagkain ng Lola ngayong umaga. Okay, magpatuloy kayo, okay. Papasok ako para tingnan siya. Ginulo ni Erisa ang buhok nila at pumasok sa ward. Noon lang napansin ng mga bata ang presensya ni Edwin. Hi, Mr. Whitley, chorus nila. Hello, masiglang tugon ni Edwin. Ituloy mo, okay. Papasok na rin ako. Ngumiti ang mga bata at sumunod sa kanya. Dahil tulog si Mary, tahimik siyang nilapitan ni Erisa at tiningnan siya. Pagkatapos, hinailan niya ang mga saplot sa paligid niya bago umatras sa gilid at sinenyasan si Edwin na iwanan ang sopas doon at lumabas ng kwarto kasama niya. Tumango si Edwin, iniwan ang sopas sa coffee table, at sinundan si Erisa palabas. Nang makita ni Erisa na sinundan sila ng mga bata, sinenyasan niya sila. Sinulyapan ng 6 na bata si Mary, saka tumalikod para lumabas ng silid. Gaano katagal natulog si Lola? Tanong ni Erisa. Kabanata 688. Sa tingin ko wala pang kalahating oras siyang natutulog. Tiningnan ni Zachary ang kanyang relo at sinulyapan si Gavin at ang iba pa. Tama ka, wala pang kalahating oras, tumango si Gavin. Umupo si Erisa sa kanila sandali sa labas ng ward. Sweethearts, alam niyo ba kung nasaan si Mr. Bailey? Sa tingin ko nandoon si Mr. Bailey. Itinuro ni Jessie ang isang direksyon. Sinulyapan siya ni Oliver at nagtanong, Mommy, hinahanap mo ba si Mr. Bailey? Tawagan ko siya. Hinahanap ko siya, pero hindi mo na siya kailangang tawagan dahil baka busy siya. I'm sure dadating siya maya-maya, sagot ni Erisa at nanatili sa mga bata. Miss Graham, maaari ko bang hanapin si Mr. Bailey? Mungkahi ni Edwin. Alam mo ba kung nasaan siya? Napatingin si Erisa sa kanya. Tumango si Edwin. Ito ang ospital ni Mr. Graham, kaya alam ko kung nasaan si Mr. Bailey. Paano ko nakalimutan yon? Napangiti si Erisa. Sige na, kung busy siya ngayon, hahanapin ko siya mamaya, boses niya. Tumango ang mayordomo bago umalis para hanapin si Sean. Sa sandaling iyon, tumingin sa kanya si Gavin at nag-aalalang nagtanong, Mommy, kumain ka na ba? Tumango si Erisa. Meron ako. Sa katunayan, marami akong pagkain. Humadjajak si Jessie at sinabing, Mommy, marami rin kaming kumain kasama ang lola sa ospital. Kumusta naman kayo? Kumain na ba kayo? Napatingin si Erisa sa 5 nakatatandang bata. Mommy, kumain na po ako. Sagot ni Gavin. Mommy, kumain na rin ako. Sagot ni Zachary. Miss York. Ako rin. Nahihiyang sabi ni Tim. Inayos muli ni Oliver ang kanyang salamin at ngumiti. Mommy, kumakain pa kami bago ka dumating. Mommy, natakot ka ba paggising mo at hindi mo na kami mahanap kaninang umaga? Tanong ni Jasper. Kinurot ni Erisa ang pisngi niya. Ginawa ko. Namalayan ko na lang na overslept na pala ako paggising ko. Paglabas ko, wala na kayong lahat. Ang 6 na bata ay nakangiti mula tenga hanggang tenga. Mommy, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Tanong ni Gavin na tinitigan siya ng kumikinang na mga mata. Ginawa ko. Hinaplos ni Erisa ang kanyang buhok at tinanong ang mga bata, nakatulog ba kayo ng maayos? Tumango ang mga bata. Namin. Tumingin si Erisa kay Tim at nagtanong, Tim, nakatulog ka ba ng maayos? Tumango ang bata. Ginawa ko. Masarap din ang tulog ko. Ngumiti si Gavin at ang iba pa. Nakatulog tayong lahat ng maayos. Mommy, tinawag ka ba ni Daddy? Tanong ni Gavin. Ginawa niya. Pumunta ako sa opisina bago ako pumunta dito, sagot ni Erisa. Habang nagsasalita siya, lahat ng mga bata ay nakatingin sa kanya. Napansin tuloy ni Jasper ang lumalalang sugat sa gilid ng lobby niya. Mommy, lumala yata ang sugat mo. Namamaga na ngayon. Ang iba pang 5 bata ay agad na inilagay ang kanilang atensyon sa kanyang mga lobby. Nakaramdam ng awkward si Erisa. Ayos lang. Nag-apply na ako ng gamot. Mommy, paano mo nasugatan ang iyong mga lobby? Tanong ni Zachary dahil nakalimutan niyang itanong sa kanya noong nakaraang gabi. Tumingin si Erisa sa mga bata at sumagot, nakagat ko sila ng hindi sinasadya. Tinitigan siya ng mga bata na nanlalaki ang mga mata. Wala sa kanila ang kumbinsido. Humadjajak si Jasper. Mommy, baka kinagat ka ni Mr. Graham. Namula si Erisa at bahagyang pinitik ang noo. Kalokohan. Inilabas ng bata ang kanyang dila bilang tugon.
Nagkataon namang dumating si Sean kasama si Edwin noong mga oras na iyon kaya narinig niya ang usapan. Nakangiting tanong ng una, Erisa, sabi ni Edwin, namamaga ang lobby mo. Tingnan ko, hindi naman kailangan yon. Nag-apply na ako ng gamot para gumaling din, alangang sagot ni Erisa. Hindi man lang namamaga ang lobby ko dahil sa sugat. Mrs. Graham, tingnan mo si Mr. Bailey. Mapapabilis niya itong pagalingin. Udyok ni Edwin. May, bakas ng saya sa mga mata ni Sean habang pinagmamasdan ng lobby ni Erisa. Pagkatapos, inihilig niya ang kanyang ulo para tingnan si Edwin at nagtanong, Edwin, namamaga ba ang mga lobby ni Erisa bago niya hinanap si Benjamin sa opisina? Natigilan sandali ang huli bago umiling. Hindi naman siguro. At saka, hindi gaanong nakikita ang sugat noong panahong iyon. Kabanata 689. Napangiti si Sean dahil ngayon lang nakumpirma ang hinala niya. Kung masakit ito, maaari kong disinfect muli ang iyong sugat. Hindi naman kailangan yon. Hindi naman gaanong masakit, sagot ni Erisa. Ang kanyang sinabi ay nagdala ng bahagyang pamumula sa kanyang mga pisngi. Parang may nalaman siya. Kasalanan ng bastos na to. Sinulyapan siya ni Edwin at nakita niya ang bakas ng pagkapahiya sa kanyang ekspresyon. Biglang bumungad sa kanya ang katotohanan, at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Mrs. Graham, huwag kang mahiya. Mas magandang tingnan ni Mr. Bailey kung masakit, payo niya. Pagkatapos, hinimok niya si Sean, Mr. Bailey, pakibigay kay Mrs. Graham ng mas mabisang ointment. Tumango ang huli, pupunta ako at kukuha ng isa. Mapapabilis nito ang proseso ng paggaling kapag inilapat niya ang ilan sa kanyang sugat paminsan-minsan. Salamat, sabik na si Erisa na tapusin ang paksang iyon. Sakto namang nagring ang phone niya. Ang tumatawag ay si Benjamin. Kinuha niya ang phone at nilagay sa tenga niya. Nakarating ka na ba sa ospital? Ang boses ng lalaki ay naglakbay mula sa mga speaker at papunta sa kanyang tainga. Oo, sagot ni Erisa sa mahinang boses. Bakit ang tahimik doon? Parang naguguluhan si Benjamin. Tumingin si Erisa at nakita niyang sinusubukang pakinggan ng mga bata at ni Edwin ang pag-uusap nila ni Benjamin. Nilibang siya nito. Tahimik kasi hindi nagsasalita ang mga bata. Sagot niya. Kasama mo ba sila? Oo. Masakit pa ba ang sugat mo sa lobby? Kung nangyari, hilingin kay Sean na magreseta sa iyo ng isa pang pamahid. Nahiya si Erisa nang muling banggitin ni Benjamin ang kanyang sugat. Nakuha ko. Bumalik ka na sa trabaho. I'll hang up kung wala ng iba. Nandito na lahat si Edwin at ang mga bata. Sige, sagot ni Benjamin. Wala talaga siyang dapat kausapin. Ang gusto lang niya ay marinig ang boses nito. Bumalik si Sean dala ang ointment at ipinasa kay Erisa. Mommy, ilapat mo sa sugat mo. Tingnan natin kung nakakatulong ito. Udyok ni Gavin. Hayaan mo akong tulungan ka. Pagkasabi noon ay gusto niyang kunin ang ointment sa kanya. Ayos lang. Kaya ko ang sarili ko. Binuksan ni Erisa ang tubo ng ointment at nilagyan ng ilan sa kanyang sugat gamit ang kanyang telepono bilang salamin. Sa tanawing iyon, tumawa si Sean at pumasok sa ward para kuhanin siya ng cotton bud. Erisa, gamitin mo ito. Mas gumagana ito. Okay. Kinuha ito ni Erisa at nilagyan ng ointment ang sugat niya gamit ang cotton bud. Mas magaan ang ginawa niya kaysa kay Benjamin, kaya wala siyang naramdamang sakit. Sa halip, ang tanging sensasyong naranasan niya ay ang lamig na dala ng pamahid. Mas mabuti ito kaysa sa mayroon si Benjamin. Komento niya, humalaklak si Sean. Yung meron siya, galing din sa akin. Baka nag-expire na. I guess, nang mapagtantong lahat ay nakatingin sa kanya, tiniis ni Erisa ang kahihiyan, tumalikod, at itinapon ang cotton bud. Magpahinga ka, Miss York. Hinayla ni Tim ang laylayan ng kanyang kamiseta. Dahil sa tuwa, hinaplos ni Erisa ang kanyang ulo at sumagot, Sweetheart, I'm fine. Ang nahihirapan lang ako ay kapag kailangan kong kumain. Samimangot ang bata at seryosong sumigaw, mabagal ka dapat kumain, Miss York. Ang pag-aalala nito sa kanya ay nagpasaya sa kanya, at tumango siya. Okay, gagawin ko. Pagkatapos ay niyakap niya ito ng buong pagmamahal bago tinanong si Sean tungkol sa kalagayan ni Mary. Erisa, kontrolado na ang kalagayan ni Madam Mary. Dahil kararating lang niya rito, hahayaan muna namin siyang masanay sa kanyang paligid bago simulan ang kursong paggamot para sa kanya. Huwag kang mag-alala, paliwanag ni Sean. Siya ay nag-aalala na si Mary ay hindi pa umaangkop sa kapaligiran. Tumango si Erisa, maraming salamat, trabaho ko ito, babawiin.
ni Benjamin ang research fund ko kapag hindi ko naaalagaan ng husto si Madam Mary. Sa makatuwid, huwag mag-alala, matatanggap ni Madam Mary ang pinakamahusay na paggamot dito. Isa pa, hindi mo kailangang manatili dito at alagaan siya buong araw. We can manage, paniniguro niya. Alam na alam ni Erisa ang kalidad ng serbisyong inaalok ng ospital. Tsaka si Benjamin ang may-ari. Hanggat nagbigay siya ng mga tagubilin, walang maglalakas loob na pabayaan si Maria. Higit pa rito, si Sean ang namamahala sa paggamot ni Mary, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Libre ako ngayon, kaya sasamahan ko si Lola, sabi ni Erisa. Ngumiti si Sean sa kanya. Pupunta ako sa loob para tingnan kung tapos na ang kanyang IV drip. Sumunod sa kanya sina Erisa, Edwin, at lahat ng bata. Pagkatapos ay hinintay ni Sean na matapos ang IV drip bago ito palitan ng bago. Kabanata 690. Tulog si Madam Mary. Gusto mo bang tumambay sa opisina ko? Tanong ni Sean sa kanila. Nais ni Erisa na manatili sa ward, at hiniling niya kay Edwin na dalhin ang mga bata sa opisina dahil hindi sila malayang makakapaglaro doon. Gavin, dalhin mo sila sa opisina ni Mr. Bailey. Kanina pa sila wala, she said to Gavin to. Okay, Mommy, pupunta ako sa kanila ngayon. Kung naiinip ka sa pagstay dito mag-isa, pwede ka din pumunta. Sagot niya, hinaplos ng babae ang ulo ng anak bilang tugon. Pagkatapos, sinenyasan ni Gavin sina Tim, Zachary, at ang iba pa na pumunta sa opisina ni Sean para maglaro. Pagkatapos ay nagsimulang ipakita ng bata ang mga bata sa paligid ng ospital. Si Tim, Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie ay tumingin sa paligid na nagtataka. Madalas ka bang pumunta dito, Gavin? Naguguluhan na tanong ni Zachary. Tumango si Gavin. Madalas akong pumunta dito para sa mga appointment ng mga doktor noong bata pa ako. Sa totoo lang, hindi gusto ng bata ang mga ospital. Gayunpaman, noong panahong iyon, itinago niya ang kanyang pag-ayaw sa lugar na iyon dahil sa sakit ni Mary. Parehong alam iyon ni na Edwin at Sean, at natutuwa silang makita kung gaano karesponsable si Gavin sa kanyang mga nakababatang kapatid. Malalaki na si Gavin. Mas mabuti kung kayong mga bata ay hindi madalas pumunta sa ospital, ngunit palagi kayong welcome na makipaglaro sa akin sa aking opisina, alok ni Sean. Nakangiting tinanggap niya ang 6 na bata sa kanyang personal na espasyo. Dinala ni Gavin ang kanyang mga kapatid sa sopa na para bang alam niya ang lugar tulad ng likod ng kanyang kamay. May mga laruan din na nakalimutan niyang iuwi noon. Kaya naman, inilabas niya ang mga ito at hinayaan ang ibang mga bata na makipaglaro sa kanila. Sina Sean at Edwin ang sumabay sa kanila. Kung may gagawin ka, Mr. Bailey, please go ahead. We'll be fine playing on our own, sabi ni Gavin. Nang marinig iyon, lalong nagustuhan ni Sean ang matinong bata. Mas madaldal na siya ngayon. Noon, hindi man lang siya tumitingin sa gawi ko. Sige, aalis na ako ngayon. Magsaya at tulungan ang iyong sarili sa anumang pagkain na naruroon. Pinahugasan ng lalaki si Edwin ng mga prutas sa coffee table, na may mga merienda din. Lumapit siya at inihanda muna ang lahat ng gamit. Huwag kang mag-alala kung gagawin natin, Mr. Bailey. Si Jasper, na hindi nahihiya, ay nag-abot ng kaunting pagkain na namahaji kay Jessie, na sinundan ng kanyang 4 na kapatid. Eto na, at ito ay para sa iyo. Nakaramdam ng awkward, napatingin si Tim kay Sean. Napansin ito ng huli at ngumiti sa kanya ng matamis. Inihanda ko ang lahat ng ito para sa inyo mga anak. Tulungan ang iyong sarili sa anumang gusto mo. Aalis na ako. Salamat, Mr. Bailey. Mahinang sabi ng bata. Bahala ka, ngumisi si Sean. Napakabait niyang bata. Pagkatapos, umikot siya at nagpatuloy sa kanyang negosyo habang si Edwin ay naiwan para bantayan ang mga bata. Bago umalis, kinunan ng una ng litrato ang 6 na bata na kumakain at ipinadala ito kay Benjamin, na nasa kalagitnaan ng pagbabasa ng isang dokumento. Noong una, hindi pinapansin ng lalaki ang kanyang message notification, ngunit matapos maalala na nagustuhan ni Erisa. Pagpapadala sa kanya ng mga text, he checked his phone, only to see na pinadalhan siya ni Sean ng image. Gayunpaman, nag-click siya sa larawan, at lamambat ang kanyang tingin nang makita ang 6 na bata. Pagkatapos, pinagmasdan niya ang larawan at pinalaki pa ito. Gayunpaman, si Erisa ay wala kahit saan. Sumagot si Benjamin sa text, wala si Erisa. Laking gulat ni Sean nang makatanggap ng sagot mula sa kanya. Hay nako, nag-reply talaga si Benjamin sa text ko. Nakapikit ang kanyang mga mata, mabilis niyang tinugon si Benjamin.
Sean, si Erisa ay kasalukuyang nasa ward ni Madam Mary. Hindi na nagulat si Benjamin nang malaman iyon, at muli niyang sinulyapan ang larawan ng kanyang mga anak. Nagkataon na naglakad si Jonathan ng mga sandaling iyon at na-curious siya nang mapansin niyang nasa telepono niya ang lalaki sa halip na abala sa trabaho. Anong tinitingin-tingin mo? Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Mga anak ko, tumaas ang isang kilay ni Jonathan. Sana kung titingnan ko. Sa totoo lang, gusto niyang makipag-interact sa mga bata, pero masyado lang siyang abala. Binigay ni Benjamin ang phone niya. Ibinaba ni Jonathan ang kanyang portfolio at tinitigan ang larawan. Kahit na ang mahigpit na abogado ay hindi makalaban sa pagiging kaibig-ibig ng mga bata, at siya ay ngumiti ng matamis. Napakaganda nila, natuwa si Benjamin sa narinig. Oo, pagkatapos, itinoon ni Jonathan ang kanyang tingin sa kanya. Tinawagan mo ba ako para pag-usapan ang kaso ni Dana Adams?